Si Middleton naman nasa 12 points, 3 rebounds at 4 assists per game. Injury prone na rin kasi siya. Pero kapag healthy si Middleton, siya yung bumubuhat din sa Bucks. Eligible na rin kasi siya sa contract extension. Meron pa siyang player option. Kaya business-wise, panalo doon yung Milwaukee. Si Jonas Valanciunas naman na trade na sa Sacramento kapalit ni CD Sissoko at 2 second round pick. Halos wala rin kapalit yun. Si Daniel Theis nasa OKC na kapalit naman ang mga second round pick. Trending din ngayon si Draymond Green habang pabalapit ang deadline dahil siya yung tinitingnan na matitrade. Meron din siyang comment sa kanyang podcast about kay Butler na baka sa kakadabog niya sa trade, sa Toronto siya bigla ipadala ni Pat Riley. Umiiksi na rin yung oras ng Golden State para makapag-pull out ng trade. Kaya Mike Dunleavy, galaw-galaw baka ma-stroke. Akalain mo pang naunahan sila kay Kyle Kuzma na dati interesado rin sila na pwede sana nilang makuha yun gamit si Schroeder at 2 second round pick. Mukhang hindi rin sila interesado ngayon dahil nga nakapokus sila kay Kevin Durant. Pwede nila din sana nakuha si Valanciunas na halos walang kapalit dahil din sa ginawa ng Sacramento. Base case Sham, walang interest na maglaro or bumalik ng Golden State si Kevin Durant kahit dun pa siya nanalo ng championship. Kaso, nasa Suns ang right kung saan iti-trade si Kevin Durant kung sino mang team ang makakapagbigay ng magandang package. Dahil sa wala ng 24 hours itong Golden State, baka maunahan pa ulit sila sa mga prime target tulad ni Nikola Vucevic or kahit si Brandon Ingram na makuha ng ibang teams. Dahil nga masyado sila nagpo-focus ngayon kay Kevin Durant. May reporting kasi sa Hookswire na mapupunta si KD sa Golden State, si Butler at si Kuminga sa Suns at si Andrew Wiggins naman sa Miami Heat. So pwede mangyari yun. Hindi naman kasi totaliwa sa sinabi ni Sham dahil ang sinabi niya ayaw nang bumalik ni KD sa Warriors. Habang nagpa-practice naman si Lua kasama si Lebron, may report na expected makakalaro na siya sa game sa Indiana Pacers. Home court din ng Lakers yun February 9. After yun ng game ng LA versus Golden State. May ample time pa ang LA kung makakakuha sila ng sentro after ng deadline. Ayaw pa rin kasi nila magpakawala ng malaking asset sa trade. Mukhang i-retain din nila si Dalton Knecht dahil siya yung iniwan talaga sa pagkuha pa ng isang big time center. Ang 2 sentro na nasa radar ngayon ng LA, si Time Lord, si Robert Williams ng Portland na merong 7 points at 7 rebounds per game. Nasa $12 million ang kanyang contract. Yung isa pa, si Nick Claxton, kaso to medyo malaki yung kontrata. Nasa $27 million. Pero tradable talaga yung kontrata niya dahil katulad yun ng kay Kuzma, pababa. Si Nikola Vucevic naman kaya hesitant yung Golden State at itong Lakers na kunin siya via trade dahil ang hinihingi ng Bulls ay mga first round pick. Double shot ready to drink. A bold boost to revitalize any mood. Your Starbucks coffee, whenever, wherever. So habang iniintay ko yung debut game ni Luka, dito muna tayo sa isang player na nasama sa trade rumors. Para kasing nakatato na si Bradley Beal sa Phoenix Suns kasi hindi matatanggal habang meron siyang no trade clause. Ito lang kasing tinuturong dahilan kung bakit si Kevin Durant ang nasama sa trade rumors. Sabagay, natalo nga pala tong Suns kontra sa Detroit noong December. Doon din halos nagsimula yung trade dito kay Bradley Beal at kay Jimmy Butler. Consider kasi ng Suns na i-trade si KD kung sino pa yung leading scorer nila kung hindi makukuha ng Suns si Jimmy Butler. Easy para hindi agad matapos yung career. Andyan yung Golden State na malaki yung hinihingi ng Suns na kapalit ni Kevin Durant na hindi nila ibababa yung presyo para kay KD. Multiple picks at young talent. Top priority ng Golden State si Kevin Durant para makabalik sa Golden State. Kaya dito naman tayo papasok sa mga kalaban nila sa trade kung sakaling merong ibang magbigay ng interest. Kung maalala nyo pa natin nung nag-request si Kevin Durant ng off-season ng trade, yung mga teams nag-intay nun kung ano ang magiging status talaga niya until dumating yung 2023 deadline na hindi ganun ka-blockbuster ang trade after ma-trade din ni KD at ni